Mapagpalang umaga sa inyong lahat. Today's vlog, ipapakita ko sa inyo kung ano yung isa sa mga trabaho ko dito sa barko. Una sa lahat, yung posisyon natin dito ay isang able-bodied seaman. Ano ba ang responsibility and duties ng isang able-bodied seaman dito sa US flagship? Sa barko na ito, yung duty ko is 8 to 12. 8 to 12 ng morning, then 8 to 12 ng evening. Umpisahan natin sa morning. Pag-akyat ko dito sa bridge, magto-turn over muna kami ng kapalitan ko. Siya naman yung duty ng 4 to 8 a.m. then 4 to 8 p.m. So, i-turn over lang niya sa akin yung course, speed, wind direction, current direction, at kung may target siyang nakita. After ng turnover, so mag-umpisa na tayo ng lookout dito sa barko. Sa umaga naman, isa sa mga trabaho ko dito ay ang maglinis dito sa bridge. Ako yung naka-assign sa flooring, sa paglilinis. Hindi pala walis yung gamit namin dyan sa bridge. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. After dyan is mag-map ako, then mag-wax. After sa flooring, so dyan naman ako sa harap magpupunas ng mga bakal-bakal. Pero syempre, lookout tayo. Ibig sabihin, kahit naglilinis tayo, naglo-lookout pa rin tayo. Huwag mo pa rin kalimutan ang duties mo as a lookout para maiwasan yung accident during navigation. Sundin pa rin natin yung rules of the road. Under Rule 5, dapat maging mapanuri ka by sight and hearing para maging safety yung navigation nyo. Hindi lang ikaw yung maging safety, kundi yung cargo nyo para tuloy-tuloy din yung trabaho natin. Then, pagtapos ko ng magpunas, so nag-start na ako mag-map. Every other day naman yung pagmamap ko dito. Hindi naman araw-araw na ginagawa yan. Para maging relax naman din tayo. Hindi naman sila mahigpit sa paglilinis, pero nasa iyo na yon. Kung nakikita mo yung sahig mo is marumi, dapat linisan mo na. And huwag mong kalimutan maglagay ng wax dahil yan ang gusto ni Kapitan na maging makintab yung flooring. Yan ang kagandahan dito sa barko na to dahil yung mga official natin is lahat mga mababait. After maglinis, so pagpatak ng 10 o'clock, so huwag mong kalimutan magkape dahil para hindi ka antukin during lookout. Katulong din yan para maging alerto ka. Minsan, kasama ko yung official ko kapag oras ng kapihan. Yung kasama ko pala sa duty is isang third mate. So, bata pa to, nasa 23 years old. Galing din siya sa academy school. Ngayong umaga, maganda yung panahon, walang kaalon-alon. Kaya ito yung mga gusto ng isang lookout dahil malayo pa, nakikita niyo kaagad yung target. Tapos na tayo sa bridge, so ipapakita ko sa inyo yung discharging and loading operation. During loading or discharge operation, yung duties namin is nasa gangway lang po or nasa stern wrap. Sa video na to is nagdi-discharging kami ng cargo. Then kasama ko rin dyan si third mate. Yung trabaho mo lang dyan kung may sasampa sa barko or bababa sa barko. Then isa sa mga duties natin is handling of lines during docking and undocking. Then also kasama mo si boson dyan, then dalawang EB, then sa third mate, isang official. Sa forward, wala akong na-assign during docking and undocking. So pagdating mo dyan is preparation of lines, yung mga isa sa mga gagawin nyo dyan. Then also, pag-handlings din yung trabaho nyo. So mag-prepare kayo ng heaving lines, mag-operate ng winches, pero bago mo galawin yung winches, dapat alam ni boson and official. Papasok pala kami niyan sa San Diego terminal. Kung napansin nyo sa video na yan is maraming US Navy warship. Actually, bawal po kumuha ng video dyan, pero matigas yung ulo natin. Kumuha pa rin tayo ng video para may maipakita sa inyo. Hello mga kabaro, so hanggang dyan lang muna yung vlog natin ngayon. Pero may isasingit na ako sa inyo. Ito yon, isa sa mga trabaho namin during navigation. So, marami po yan.
isi-secure nyo po lahat ng securing strap. Yan ang ginagawa namin kapag mag-OT kami or overtime. So, may 3 hours kami na overtime after sa bridge, baba sa deck, then mag-overtime kami ng 3 hours. So malaking tulong din yung overtime na yan. Dito na ako ngayon sa bahay, nakauwi na. 45 days lang po yung kontrata natin. Dahil bumalik na po yung permanent EB. So dito kasi sa US flagship, meron silang tinatawag na permanent or relief. Ako, relief lang. So yun is permanent able body seaman na siya na yung pabalik-balik doon. After 3 months, bababa naman siya. Kung sinong available na gusto ng relief, pwede mo sampahin ulit doon. So ngayon, alam ko na kung anong trabaho ng relief. So hindi na ako sasampahan ng relief dahil maiksi lang po yung on-board nyo. 2 months. Almost 2 months lang. So, I'm happy dahil nakawait tayo. Wow! Nakasama na naman natin si Mrs. at saka yung anak ko. So, sa ngayon, hindi muna ako sasampa dahil magte-training ako ng tanker assist. Babalik po ako sa tanker ship. So, after 2 months pa siguro ako babalik ng sampa. Then, after nun, try natin kung ano yung trabaho or duties na naman, panibagong duties ng isang able body seaman sa loob ng tanker ship. So, yan muna ngayon mga kabaro, mga guys. Ito pala si Daddy Marino. Sana subscribe din kayo. Huwag lang kayo manood, kundi mag-subscribe din kayo. Yan muna ngayon. Ito pala si Daddy Marino in the US. Ingat kabaro. Thank you for watching.